Bago na naman kababayan natin ang nag-viral ngayon. Dahil nahulog nahulog daw sa hagdanan. Yun ang sabi ng amo niya sa Qatar, si Kabayan Rosel. Nangyari din sa akin yan, nahulog ako sa hagdanan. Muntik na, akala ko. Buti na lang, mababa, ilang step lang ba. Yung palagi tayo nagmamadali. Kaya ingat talaga kayo sa mga hagdanan nila, lalo-lalo na ang bahay nila tagtatlong palapag tapos walang elevator. Buti na lang itong amo ko ngayon, mayroon ng elevator. Kaya kapag may mga bit-bit akong mga mabibigat, nilalagay ko na doon. Hindi ko na talaga binibit-bit. Bahala mo dyan. Parang nadala na ako dahil ilang beses na akong akyat baba dyan sa hagdanan na yan na may bit-bit kahit hindi mabigat. Pero yung ma-slide ka, hindi mo, ingat ka na pero alam mo yung hindi mo talaga inaasahan ng mga pangyayari ba. Yung bago pala ako dito, parang 1 buwan or 2 buwan pa lang ako, nahulog ako sa hagdanan nila madam. Akala ko uuwi na ako, naka-wheelchair or hindi na makabangon. Akala ko nabalian ako ng spinal cord. Kasi yung dito ko, likod ko talaga, hindi na ako makabangon. Tapos iba pa naman dito kapag ma-hospital ka, walang magbabantay, ikaw lang. Tapos yung mga nurse, pupuntahan ka lang doon, tapos wala na, uwi na dahil, iwan ko kung bawal bang magbabantay dahil mga pasyente nila dito walang magbabantay sa ospital, ikaw lang mag-isa. Tawag-tawagin mo yung mga nurse lang, buti may mga Pinay na nurse, ayun, tinulungan akong bumangon dahil hindi ako makagalaw, hindi magalaw. Yung na ano lang ba, talisod lang yung paa ko sa hagdanan, tapos tritso akong hulog talaga, buti na lang talaga, napa akong presence of mind, wala nauntog ang akong ulo kay kung nauntog akong ulo, ambot lang, iwan ko na lang. Ang likod ko lang talaga, napuruhan yung likod ko dahil pagka bagsak ko ba na sobrang lakas. Kaya mga 1 week kong iniinda yon, lumabas ako agad sa hospital dahil ayoko magstay doon. Ang hirap bumangon tapos wala ka maasahan. Yun yung pinakamahirap na naranasan ko dito na hindi ako makabangon. Yung Indonesia na kasama ko noon, tinutulungan naman niya ako. Pero binibigyan ako ng pagkain. Alam mo yung gumugulong ako papunta ng CR. Umiyak talaga ako dahil hindi yun alam ng pamilya ko. Nakakaalam niyo yung kapatid ko sa Singapore na ganun na nangyari sa akin. Gumugulong na lang ako papunta ng CR. Umiyak talaga ako. Sabi ko sa isip ko, ito na ba yung katapusan ko? Dahil akala ko hindi na ako gagaling. So, parang na-lesson ako noon sa tuwing aakyat ako. Parang naturuma ako ba? Ingat na ingat ako. Pero kahit anong ingat mo, may time talaga na may slide pa rin ako. Yung sa CR din nila, ingat talaga kayo mga kabayan dahil nakailang slide na rin ako ng CR na yan nila. Kasi yung ibang, lalo yung sa kay madam ko na slide yung, slide yung tiles na nilagay. Kaya ingat kayo mga kabayan sa akyat baba. Yung may mga bit-bit, lalo na yung mga bit-bit, dito pa naman yung kasalasan pa naman ng mga labahan nila ano sa 3rd floor, tapos magdadala ka ng mga container na yan ng mga sabon nila, unsa pa ng mga sako-sako ng mga sabon, dalhin doon sa pinakataas na mulang elevator. Ingat kayo, kaysa mag-a-abroad talaga or nag-a-apply na sa agency, hindi biro ang buhay abroad dahil sa bahay nila nga tres andanas ba. Lalo na kapag magkaroon tayo ng amo na hindi maganda ang ugali. Kay utos dito, utos doon, akyat baba ka. Tapos yung mga sabon nilang container, ikaw magbit-bit papunta doon sa pinakataas na floor. Hindi ako nagbibiro. Lahat ng ito, maranasan nyo talaga. Kaya, pray kayo at ingat mga kababayan.